Good afternoon po. My name is Novel Ingansenya from Virginia Aquino National High School and from Region 12 Sargent. So my question is, bilang isang aklano, may maganda po bang naitulad ang rehabilitasyon sa isla sa pamumuno ni former President Duterte? I-record mo dyan. Gusto namin lahat magsalita. Kasi actually before, nung nilabas lang ng news na yan, parang divided yung opinion ng tao. So parang ang iba nagagalit kasi parang yung livelihood namin dito affected. Kasi for 6 months, imagine for 6 months, mawawalan ng trabaho yung mga tao. And we're very disheartened kasi syempre, you will talk to your people one by one na wala naman tayong work for 6 months. Pero if you come to think of it, ano siya, yung future na effect, the bigger picture, ang dami na talagang positive na naitulong sa Boracay. And we're very thankful na nangyari siya. Kasi siguro, kung hindi yun nangyari, baka saan pulutin yung Boracay ngayon. Ang dami, hindi man siya na perfect pa. Pero we're going towards the development, yung pinapaganda. Kasi that's the common goal of all, yung local government unit, the local people of Boracay, the stakeholders. So, number 1 na dyan is the wastewater management. Yun na yun. And then yung daan. Kasi, di ba, somehow, naayos na siya, unti-unti na siyang naayos. And then, the implementation of yung waste management. Though before, meron naman. Pero ngayon, after the closure kasi, mas na-implement siya ng maayos. Diba? Parang, mas na-regulate siya ng maayos. Then, ano pa ba? Waste management, wastewater, kasi yung lahat ng mga malalaking establishment, including us, we are required to have an SEP. Yung kailangan na natitreat muna, sewerage treatment. So, parang before, kailangan na-treat namin yung mga wastewater namin para ma-ensure na yung natural resources, yung number 1 product ng Boracay, which is the whitefish, is mapangalagaan natin siya for the longest time possible. Pwede na ako mag-detect na sagot. I just wondered muna, bakit tayo pumapalakpak ko sa likod? Medyo pwede ko po ba malaman? Bakit ko pumapalakpak? Happy for Boracay or happy sa administration ni President Duterte? Thank you very much po. Ako naman po papalakpak dyan para sa inyo. Straightforward lang po na sagot. Kung saan naging epekto ng Boracay closure rehabilitation. Masaya po kami. Una, nasagot na na-implement yung environmental laws. Yung mga environmental laws na yan ay nandyan na yan, existing na yan ang mahabang panahon, pero implemented lang siya during ng closure. At ang pinakamalaking bagay na nagawa ng rehab po ay nakita yung mga violators, yung mga malalaking brand ng hotels na nag-discharge ng wastewater directly underground. So nakita po ito, nagdala ng isang batalyon si General Simato para mag-dig kasi yung equipment na ginagamit nila to detect illegal pipes underground ay takes forever para matapos. Para po mabilis, talagang from end to end, dinala ng isang batalyon, yung isang company ng mga army para mag-dig. So, yun. Ang pangalawa po dyan ay nagkaroon ng pinakamahalaga awareness, environmental awareness yung mga tao sa Boracay. I myself. Kasi akala ko dati advocate na ako ng environment, but kulang pala yung aking nalalaman until na dumating sila dahil sa mga symposiums, sa seminars and all, at education sa environmental law. So, implemented yun only after the rehab. Kasi before the rehab, although existing ang mga laws na yan ay hindi siya na-implement. At ang pangatlo po siya na-improvement ng infrastructure, yung drainage system natin ay malaking porsyento ang improvement. Ang kasunod po dyan ay maganda na yung mga daan natin kumpara sa dati as mapapansin ninyo. Although may parts pa na hindi tapos, pero that's over 50% done already. So that's the good thing about Boracay Rehab.
ito ang pinaka-importante po, ang magiging effect mentally sa mga tao. Nagkaroon ng awareness para sa environmental consciousness. Thank you po.